Okay, magandang araw sa lahat. Magandang araw. Welcome po ulit dito sa Yutang Tabunan PH at nandito na naman tayo para sa bagong reaction video patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa lalo na sa politika ngayon. At eto na nga mga kaibigan ko, kailangan natin itong malaman, kailangan natin itong pag-usapan. Ito ang Romualdez, garapata na talaga ito. Okay? Garapalan ang gagarapal na yun. Itong mga walang hiyang ito. Okay? Halatang halata. Okay? So, kung natatandaan ninyo mga kaibigan ko, nag-transfer sila ng ilang bilyong funds galing sa PhilHealth papunta doon sa National Treasury para ang Congress at ang buong administration ay maka-access doon sa budget ng PhilHealth, yung excess budget ng PhilHealth. Ilang bilyon yun. And they were able to transfer 3 batches of funds na. And I think alam naman natin yun. Binalita yun ng mainstream media. Okay? And then suddenly, the Supreme Court and the different Filipino people, okay, nag-request sila sa Supreme Court na ipatigil yung pag-transfer ng funds ng PhilHealth doon sa National Treasury para hindi magamit doon sa mga politiko natin. Okay? Para exclusive lang siya doon sa mga PhilHealth activities at PhilHealth projects. Lalong-lalo na doon sa healthcare system natin na kailangan talagang i-improve. Okay? So, naglabas ng PRO, yung Supreme Court, or temporary restraining order para hindi ma-transfer yung remaining funds na plano nilang kunin at ipasok doon sa National Treasury para makuha ng mga politicians para ma-allocate nila doon sa kanilang mga intended projects, kung anong mga projects gusto nila, which is most likely prone for corruption. Okay? So, nagpapasalamat tayo doon at natigil yun. At ito na nga. Okay? Ito na nga. Ito ang itong si Martin Romualdez at ang party list ng kanyang asawa, ang Tingog Party List, ay nakahanap din ng ibang paraan kung papaano kikita doon sa budget ng PhilHealth or paano sisipsipin ang budget ng PhilHealth in a legal manner. Okay? So, yun nga, sabi ng Supreme Court, unconstitutional yung pag-transfer ng PhilHealth budget or funds doon sa National Treasury. Okay? Unconstitutional. Yun nga, natigil, hindi nila na-proceed yung remaining funds. Again, meron silang na-transfer ha. Hindi na-transfer lahat, but meron na-transfer. Ilang bilyon din yun. Okay, I think binalita yun ng ibang karamihan ng mga mainstream media. Okay, binalita yun. Even President Rodrigo Duterte presented it in his press conference na merong funds from PhilHealth transfer. Okay? So at eto na nga. Nakahanap itong mga Romualdez, nakahanap ito ng paraan kung papaano talaga sisipsipin itong budget ng PhilHealth. Okay? So, bago tayo mag-react, bago natin i-analyze yung kung paano nila sisipsipin itong budget ng PhilHealth, kinggan muna natin itong balita mula sa GMA Integrated News. Okay? Kinwestiyon ng isang healthcare reform advocate ang kasunduan ng PhilHealth Development Bank of the Philippines at isang party list group na tutugon sa kakulangan ng healthcare facilities. Baka raw kasi Teka lang, normal speed lang natin. Normal speed lang. Parang natatae ito si... Sino ba to? Parang natatae. Ang bilis eh. Normal speed lang. Eto. Kinwestiyon ng isang healthcare reform advocate ang kasunduan ng PhilHealth Development Bank of the Philippines at isang party list group na tutugon sa kakulangan ng healthcare facilities.
Baka raw kasi magamit sa pangampanya sa nalalapit na eleksyon. Take note of the initial line ha. Ang party list ang tutugon sa mga healthcare facilities. So ano yung ibig sabihin? Meron tayong idea. Ang tingong party list ang tutugon sa healthcare facilities. Okay? So titignan natin yan. Ang pondong gagamitin para sa programa. Nakatutok si Maki Pulido. West Philippine Sea and in the Inisyatibo ng Tingog Party List ang pagbuo ng Memorandum of Agreement sa pagitan nila, Development Bank of the Take note, inisyatibo ng Tingog Party List. Sino bang nandyan sa Tingog Party List? Ito, si Isidre at yung si Martin Romualdez, si Ida Romualdez. Okay? Take note ang mga nominees ng Tingog Party List ay yung asawa ni Martin Romualdez at itong si Isidre. Nandyan yan sila sa Congress. At initiative nila yan na sila yung makikater ng or mag-assist na on healthcare facilities para ma-improve yung services ng PhilHealth. Take note ha, take note of the terms and the phrases na mga ginagamit. Okay? Philippines at PhilHealth o ang Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Nang lagdaan ito, dumalo pa si House Speaker Martin Romualdez, Diba? asawa ni Feel pa Tingog siya. Party List Representative Yeda Romualdez. Sandali lang, sabi ng healthcare reform advocate na si Dr. Tony Liachon. Trabaho naman daw talaga ng PhilHealth na ipatupad ang universal healthcare. Bakit may kasama pang party list? Hindi rin daw kaya ito questionable dahil malapit ng eleksyon. Bakit ang party list na lang yan ang pipiliin natin? Bakit hindi po ibang party list? Kami rin sir, yan yung tanong namin, bakit ang Tingog Party List? Andyan si Romualdez. Okay? Andyan si Romualdez. Alam naman natin kung gaano kagarapal yan si Martin Romualdez. Bakit hindi yung party list ni Wilbert Lee? Nakafocus yun sa healthcare system. O bakit kailangan pa ng party list? Bakit hindi kaya punuin mismo ng gobyerno ng yung mga facilities? Okay? O facilities. Or ito na nga, member na ng government natin yung itong party list, o mag-request sila ng budget. Okay? Or yung sa LGU, mag-request ng budget sa national government at mag-request sila budget for the construction or for the improvement of the facilities para sa mga healthcare services ng PhilHealth. Bakit dadaan pa doon sa Tingog Party List? Okay? Yan din yung tanong namin, Sir Adok. Yan din yung tanong namin doon sa PhilHealth, doon sa Tingog Party List na nagkaroon ng agreement. At binasa ko rin po kasi ang kanyang mandate sa Eastern Visayas siya, but suddenly po ang Pilipinas ang mandate. Diba? Ito, questionable eh. Ang mandate ng Tingog Party List is more on the Eastern Visayas. Eastern Visayas yung focus ng concern niya. And then suddenly, biglang naging nationwide. Diba? Okay? So ito na mga kaibigan, na palagi natin sinasabi ito sa mga even sa mga previous videos natin. Ang tawag namin dito ay framing effect ito eh. Piniframe nila na ito yung goal namin, ito yung purpose namin. Ang purpose namin is for the improvement of facilities, for the improvement of the healthcare services, for the improvement of lahat-lahat at para sa mga benepisyo ng mga tao. Yan, dyan yung naka-frame yung phrase nila. Okay? So ikaw, kung hindi mo ina-analyze yung mga statements nila, yung mga phrase nila, most likely, distracted ka na sa bahay, meron ka ginagawa, nakikinig ka lang sa news, most likely, masasabi mo, mag-i-expect ka na merong or magkakaroon ng improvement yung healthcare system and healthcare facilities natin kasi nga
meron ng tumutugon dyan, which is yung tingog party list. Okay? So yun nga ang tanong ni Doc. Bakit kailangan pa ng party list? Pwede naman mag-request yung mga LGUs sa national government na i-improve nyo itong facilities so that ang healthcare system, ang healthcare services ng PhilHealth ay mag-i-improve din. Okay? Maka-cover nila yung kahit saang sulok ng bansa natin kasi nga nag-improve na yung facilities. Bakit walang ganyan? Bakit kailangan pa ng tingog party list? Yan din yung tanong ni Doc. Yan din yung tanong namin, Doc. Ang layunin ng kasunduan, magkaroon ng Ito. financial mechanism para sa pagpapatayo o rehabilitasyon ng mga healthcare facilities. Sa nakuha naming kopya nito, sinasabing DBP ang magpapautang ng pondo sa mga lokal na pamahalaan para makapagpatayo ng healthcare facility. Pag-aaralan naman ng PhilHealth na gamitin ng DBP para bayaran ng hospital claims habang ang tingog ang aalalay sa mga LGU na lalahok sa programa. Palalawa O, diba? So basically, dito sa presentation ng GMA Integrated News, basically wala talagang silbi itong tingog party list doon sa kasunduan na programa nila. Pinipilit lang nila talaga na ipasok yung role nila as party list doon sa program between DBP and PhilHealth. Okay, actually, bakit pa kailangan umutang? Bakit pa kailangan umutang ng LGU pampa-improve ng facilities nila? Pwede naman sila mag-request sa national government. Okay? Pwede naman sila. Meron naman silang governor, meron naman silang mayor. Oh. Bakit hindi ito ang pagbigyan ng pansin itong mga budget request ng mga LGUs para doon sa healthcare facilities nila? Bakit kailangan pa dadaan ng DBP? Bakit kailangan pa uutang? Alam nga namang walang interest yan. Business yan ng DBP. Meron yang interest. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Do you think walang matatanggap nito ang tingog party list na porsyento ng interest ng DBP? Ano sa tingin niyo? Hindi ako naniniwalang wala silang matatanggap dito. Kasi, alam naman natin ang mga kalakaran ng mga negosyo, for a business to work, okay, meron yan silang binibigay. Okay? Okay? Anong tawag nito? Meron yang tinatawag na referral fee. Okay? Referral fee. Okay? Illegal ba yan? O legal? O legal yan kasi nga, yan yung project yan yung mga incentive program ng mga businesses, lalo na sa mga bangko. Okay? Pag naka-refer ka dyan ng maglo-loan or ng mag-uutang, meron kang ilang percentage niyan. Okay? As tinatawag nila na referral fee. So, anong mangyayari nito? Okay. Yung DBP, according sa presentation dito sa GMA Integrated News, yung DBP ang magpapautang sa mga LGU. Okay? Yung LGU, kailangan nila ng healthcare facilities or improvement ng healthcare facilities. Kailangan nila. Sila yung utang. Ano ang role ng tingog party list? Ang tingog party list, yung mag-a-assist ng mga LGUs para makautang doon sa DBP. Di ba? So, anong tawag doon sa tingog party list? Anong role doon? Di broker. Diba? Naging broker sila. Ulitin natin. Okay. sinasabing DBP ang magpapautang ng sa pagpapatayo o rehabilitasyon ng mga healthcare facilities. Ulitin natin, Sa nakuha naming kopya nito, sinasabing DBP ang magpapautang ng pondo sa mga lokal na pamahalaan para makapagpatayo ng healthcare facility. DBP magpapautang doon sa lokal na pamahalaan or
LGUs. Pag-aaralan naman ng PhilHealth na gamitin ng DBP para bayaran ng hospital claims habang ang tingog ang aalalay sa mga LGU na lalahok sa programa. Sa PhilHealth, still, ang rule ng PhilHealth is ganun pa rin. Yung mga hospital claims pa rin. Which is, ginagawa na nila ngayon pa lang. Ito na yung ginagawa nila, yung mga hospital claims eh. Unfortunately, 20% nga lang eh. If I remember it right. 20% nga lang yung dinideduct eh. Hindi nga 80% eh. Okay? So, halimbawa, may 100,000 ka dyan na bill, then most likely, 20%, 20,000 lang mawawala dyan. 80% or 80,000, ikaw pa rin magbabayad niyan. Okay? So ito, yung DBP magpapautang sa LGU, okay? At nandyan sa gitna yung tingog party list. Sila yung nag-broker. Kaya lang nga naman hindi magbibigay yung DBP ng referral fee doon sa tingog party list. So most likely magbibigay yan, alam naman natin yan. Okay? Meron tayong kakilala, ako nga, naka-refer nga ako minsan eh, doon sa isang bangko nang mag-loan eh. May natanggap nga ako eh, 1% eh, doon sa loan amount. Okay? Loan amount, 1% doon sa loan amount. O one time lang yun, hindi ko nga inasahan yun eh. May kakilala lang ako doon sa bangko eh. And then may kakilala akong nangangailangan, may kakilala akong nagtatrabaho sa bangko, dinala ko, pinamit ko yung dalawa, eto. May kakilala ako, baka matulungan mong makapag-utang dyan sa bangko. Okay? And then, meron nga ako natanggap 1% doon sa loan amount. Okay? So, ano bang pinag-uusapan natin dito na loan amount? Imagine ninyo, healthcare facilities yung itatayo. Sa tingin nyo, magkano? 1 million lang ba yan? Of course, hindi. Billion din yan. Ilang millions din yan. Or baka nga, billions yan. Kasi nga, healthcare facilities, kasama na din yan yung buildings or hospital. Papatayo ng hospital or building. Or renovation ng hospitals. Pagbili ng mga gamit ng hospitals. Hindi naman mga mura yan. Billions ang budget yan. So most likely, kung itong tingog party list, nakapag-broker doon between LGUs and DBP ng ilang bilyon per municipality, imagine per municipality. Let's say sabihin na natin 5 million na hospital construction. Ang liit lang yan eh. 5 million. Parang isang bahay lang yan. I don't think 5 million yan eh. I think nasa mga ano yan, kung gusto mo talaga, I think mga 100 million lang. I think mga 100 million yan eh. I believe, pinakamurang building na yan, I think lang ha. I might be wrong, I'm not an engineer. So, I cannot estimate the price. But most likely, let's say 100 million ang isang hospital. Then let's say 50 million for improvement. Magkano 1% niyan? Okay? Na referral fee doon sa tingog party list. Okay? Magkano yan? Imagine ninyo yan. Okay? Well, basically, masasabi natin, hindi ito korupsyon kasi legal ito eh. But, the act of agreement and being the broker, knowing nga ikaw ay nasa posisyon na access mo yan, tinitake advantage mo yung access mo doon sa gobyerno. Sa MOA between DBP PhilHealth and yung party list mo, which is the tingog party list. Hindi ganun din yun, corruption din yun. Di ba? Okay? Hindi mo naman pwedeng sabihan yung DBP na wag mo na kaming bigyan ng
referral fee. Huwag mo na kami bigyan ng referral fee kasi nga nasa gobyerno kami. Hindi naman papayag yung DBP kasi nga nandoon yan sa incentive program nila. Kung sinong naka-refer, bibigyan yan. Okay? At nasa record nila yan. Kung hindi nila yan i-release, nagtataka yung DBP o bakit hindi ni-release itong incentive na 1% doon sa nag-refer ng mag-loan. Okay? Hindi nga lang present dito kasi nga hidden ito sa mga incentive programs ng mga bangko. Ang makakaalam nito, yung mga taong nakapag-refer na ng mga nakapag-loan. Kaya nga, kung napapansin ninyo, maraming tatawag sa inyo na taga-bangko o mga agents yan. Ang mga loan agents yan. Okay? Tawag sa inyo, ma'am. Baka gusto nyong mag-loan. Ma'am, baka gusto nyong kukuha ng sasakyan, mag-loan kayo. Okay? O yung iba, ini-encourage. Pina-evaluate yung tinatawag nilang pre-approval. Pinatitignan nila yung account nila. Tingnan nyo yung account namin. Pre-approve. Immediately sasabihin niya ng loan officer na, sir, pwede ka pong mag-loan ng ganitong amount kasi ito ang pumapasok sa account mo. Sinasabi nila yan kasi meron silang, yung mga loan officers, meron yan silang referral fee. Okay? At ito na nga, ang Tingog Party List magiging broker between the LGU and the DBP. Ang DBP na magpapautang sa LGU, okay? Yung Tingog Party List mag-a-assist, di naging broker sila. Sila yung tatanggap ng 1% loan. O 1% incentive na referral fee. Hindi, corruption din yun. Di ba? Ang tindi talaga nitong mga Romualdez na to, kakapal ng mukha. Okay? Alam talaga kung saan kukunin yung pera at saan kukuha ng pera. At alam talaga nila kung paano itong korupsyon gagawing legal talaga. Alam nila kung paano gawing legal itong korupsyon na ito. Okay? So basically, hindi yung mga tao, hindi man ito magtatanong. Yung ang kinatatakutan ni Doc na baka magamit ito sa eleksyon. Alam naman natin yan, gagamitin yan sa eleksyon. Hindi lang yan na-present, itong present ko na anong matatanggap ng Tingog Party List. Diba? Patuloy natin. Palalawakin daw nito ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Act. Nangangamba rin si Leachon na Palalawakin daw ang pagtupad ng Healthcare Act. Bakit? Wala bang initiative yung PhilHealth na mag-improve sa Healthcare Act? Nandyan naman kayo sa Congress. Bakit hindi kayo gumawa ng batas para magpa-improve ng Healthcare Act? Bakit kailangan nyo pa mag-create ng Memorandum of Agreement between DBP, PhilHealth, at ng party list ninyo? Yung Tingog Party List. gamit ang pondo ng PhilHealth para rito. Ito na naman ang PhilHealth. Diba? Paggagamit ang pondo nila. Kanino ba talagang pondo gagamitin Balik ito? natin. Para rito. Lalay sa mga LGU na lalahok sa programa. Palalawakin daw nito ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Act. Nangangamba rin si Leachon na magamit ang pondo ng PhilHealth para rito. Ito na naman ang PhilHealth. Paggagamit ang pondo nila. Kanino ba talagang pondo gagamitin ito? Sabi ng PhilHealth, gagamitin lang ang pondo nila para bayaran ang mga reimbursements ng mga ipatatayong ospital kung accredited na ang mga ito. Ang magiging di ba? Basically, ito naging legal na corruption. Okay? So, anong mangyayari? So, ito yung mga possible na mangyayari. I might be wrong, but based sa aking experience na nakapag-refer ako ng
isang tao na nag-loan sa bank, ito yung posibleng mangyayari. Bangko ito, most likely. The same pamamalakad ito sa ibang bangko. Okay? Ang mangyayari, itong LGU, uutang ito doon sa DBP. Para makautang sila, kailangan nila ng broker, which is ang tingog party list. Okay? Kasi nag-agreement na sila eh. Pag meron ng agreement, yung DBP, PhilHealth at tingog party list, itong LGU na ito, pag-uutang sila para doon sa healthcare facilities nila, hindi na sila pwedeng mag-direct doon sa DBP. Kasi nga nag-agreement itong tatlong tingog party list, DBP at PhilHealth. Sasabihin ng DBP, ng bangko, "Oy, pumunta ka, dumaan ka muna sa tingog party list." Sila yung mag-a-assist sa inyo para makapag-loan kayo. Okay? So again, broker itong tingog party list. So anong mangyayari? So tutulong itong tingog party list sa mga LGUs, mag-a-assist nito, kasi nga naging broker sila. Ang mangyayari, tatanggap itong tingog party list ng referral fee galing doon sa DBP. And usually, the referral fee ay 1% yan ng loanable amount. Okay? Or loan amount. Halimbawa, pag nag-loan niya ng 100 million, yung LGU para sa infrastructure nila, hospital, halimbawa, magkano ba ang 1%? Tingnan natin. 1 million, 100 million. Teka, kuha lang muna ako ng calculator. Okay? 1 billion na to. Times 0.01. O di may 1 million yung tingog party list. Halimbawa, madali lang pala yun. Okay, sige na lang. Uutang ang LGU 100 million sa DBP for the construction of hospital. Nag-broker yung nag-assist yung tingog party list. Okay? Of course, re-release ng 1 million kasi nga 1% doon sa loan amount, magbibigay ang DBP doon sa tingog party list ng 1 million as referral fee. Again, sinasabi ko ito na I might be wrong, but this is the common practice sa mga bangko, lalo na kapag nakapag-assist ka or nakapag-refer ka ng mga taong mag-loan or mag-uutang sa kanila. Okay? Hindi naman minention sa agreement, hindi naman binalita na nagsabi ang tingog party list na hindi sila tatanggap or nagsabi ang DBP na wala silang ibibigay sa tingog party list. Well, hindi naman minention eh. Okay, hindi naman minention. So basically, meron yang referral fee. The common standard practice. Meron lang referral fee. Again, 100 million ang utang, 1% is 1 million, pupunta doon sa tingog party list. And this is nationwide. Imagine ninyo, nationwide. And ilang municipalities tayo, ilang cities meron tayo dito sa Pilipinas. Lahat yan cover nila. Okay? Lahat yan cover nila. Yun nga sabi ni Doc, Eastern Visayas lang ang focus ng tingog party list. Bakit cover nila buong bansa, nationwide? Kahit nasa Mindanao ka, ikaw, mayor ng Mindanao or governor sa parte ng Mindanao, gusto mo magpatayo or mag-renovate ng hospital ninyo kasi nga sira-sira na, kailangan mo ng budget, may agreement itong tatlo, PhilHealth tsaka tingog. Mag-demand ka sa PhilHealth. PhilHealth, bigyan mo kami ng budget para sa development, improvement namin or construction. Sasabihan ka ng PhilHealth, pumunta ka doon sa DBP. May agreement kasi kami. Okay, before ka namin mag-release ng budget sa inyo, DBP ang mag-release sa inyo, kami ang babaya doon sa DBP. Okay? So, pupunta kayo ng DBP. Sabihin nyo, DBP, uutang kami para sa hospital construction namin. Sasabihan kayo ng DBP, Ops, meron kaming agreement
between tingog party list. So before kayo makautang, dadaan muna kayo sa tingog party list. Sila ang a-assist sa inyo para makapag-loan kayo sa amin. Okay, so dadaan kayo ng tingog party list. Once ma-release na yung loan, automatically yung tingog party list tatanggap ng referral fee. Imagine, from Luzon to Mindanao, lahat ng municipalities, ganyan yung mangyayari. Oh, multiply mo yan. O halimbawa, 100 million per project lahat. What if billion na yung mga projects? What if billion na yung uutangin? Hindi ang laki ng pera na yun na mapupunta doon sa tingog party list. Okay? So bakit naging corruption? Corruption yan kasi tinake advantage mo, number one, nag-take advantage yung tingog party list na nandyan sila sa posisyon nila. Nasa gobyerno sila. Nag-take advantage sila. Pangalawa, yung referral fee man na makukuha ng tingog party list, pera ba ng DBP yun? Dumaan lang ng DBP. But still, pera yun ng PhilHealth. Funds yun ng PhilHealth. Kasi ang PhilHealth ang magbabayad doon sa DBP. Okay? Yung PhilHealth yung magbabayad eh. Hindi nga lang directly binigay ng PhilHealth doon sa tingog party list, idinaan nga lang doon sa DBP. Hindi saan kukunin yung 1% na referral fee? Ito doon sa bayad ng PhilHealth. Eh, pag nagbayad na ng PhilHealth, edi doon kukunin, yung incentive referral fee nga ibibigay doon sa tingog party list. Hindi corruption din yun. Idinaan nga lang sa ibang institution para hindi halata. Okay? Ito nga sinasabi ko sa inyo mga kaibigan ko. Garapalan na talaga ito. Ang kakapal ng mukha ng mga Romualdez, lalo na pati na itong tingog party list. Mga kaibigan ko, lalo na dyan sa Eastern Visayas at sa buong Pilipinas, tandaan niyo po itong party list na ito. Ito po ang uubos ng funds ng PhilHealth. Magtataka na lang tayo na baka 5 years from now or 10 years from now, ubos na ang funds ng PhilHealth. Hindi na natin ma-enjoy ang mga benefit na pwedeng ibigay ng PhilHealth. Okay? Kung bakit hindi nila bigyan ng funds ng national government yung mga LGUs para mag-improve ng hospitals, magpatayo ng hospitals. And then i-improve ng PhilHealth yung services nila. Bakit kailangan pang gawin itong memorandum of agreement ng tatlong grupo na ito? Di ba? Doon din yan sa corruption. Ang kakapal talaga ng mukha. Grabe talaga. Naging role namin is babayadan namin. Ito rin yung PhilHealth eh. Baka meron din yung, ayoko lang sabihin eh, pero I don't know, baka meron din itong underground din ito ng mga Romualdez eh. Baka meron itong mga napag-usapan na kanila yan. Alam naman natin yung mga Romualdez, magaling sa ganyan eh. Yung mga broker na, broker ng mga ganyan eh, lalo na doon sa Okada na issue ni Martin Romualdez. 'Di ba? May tinawagan lang siya eh. Ito, pwede na ito mangyari sa PhilHealth eh. Okay? Pwede ito mangyari sa PhilHealth. Okay?
yung mga health services na ipinoprovide ng mga facilities na yan to our members. Ang papel lang naman daw ng Tingog, ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, ay tulungan ng mga LGU sa pag-aayos ng mga dokumento para makautang sa DBP. Kung makautang daw kasi ang mga LGU, madaragdagan ang mga healthcare facilities sa probinsya at darami ang magkaka-access sa mga benepisyo ng PhilHealth. Ginagawa natin ng paraan, makahanap ng partners, kumbaga convergence ng kaalaman, ng expertise, para matulungan ng mga LGUs na to. Iginiit ni Asidre, hindi nila ito ginagawa para makakuha ng boto. Una, utang to. Kailan ba naging utang na loob ang isang utang na totoo? Diba? So, I doubt that yung LGU will be beholden to something. Ikaw nga, you doubt you doubt nga. So, most likely, part of your doubt is that alam mo na meron kayong benefit nito. Okay? Unless isiguraduhin mo sa amin on paper na basically wala talaga kayong matatanggap either galing sa PhilHealth or galing sa DBP. Okay? O balikan nga natin yung anong purpose nito. Report sa Jamie, itong part na ito. Ng mga healthcare facilities. Sa nakuha naming kopya nito, sinasabing DBP ang magpapautang ng pondo sa mga lokal na pamahalaan para makapagpatayo ng healthcare facility. Pag-aaralan naman ng PhilHealth na gamitin ng DBP para bayaran ng hospital claims habang ang Tingog ang aalalay sa mga LGU na lalahok sa programa. Diba? PhilHealth talaga ang magbabayad ng LGU na lalahok sa programa. Palalawakin daw habang ang Tingog ang aalalay sa mga LGU lokal na pamahalaan para makapagpatayo ng healthcare facility. Pag-aaralan naman ng PhilHealth na gamitin ng DBP para bayaran ng hospital claims habang ang Tingog ang aalala. di ba? O bakit dadaan talaga sa DBP? Ang PhilHealth na ang magbabaya doon sa DBP. Kahit sa mga claims, hindi talaga ito. Grabe. Referral din yan eh. Di ba? Oh, referral din yan ng mga ano. So, ginawa talaga itong referral system ng mga Romualdez itong PhilHealth na. Dito na lang muna tayo. Mga kaibigan, kayo na po i-analyze nyo rin po ito. Kung anong opinion nyo dito sa agreement na to sa tatlong ahensya na ito. At tatlong institusyon na ito at comment nyo dyan sa comment section natin para malaman natin kung anong mga opinions niyo. Okay, share nyo rin ito para maintindihan ng mga tao at malaman ng mga tao kung ano or paano kikita ang Tingog party list nito sa agreement na ito. Okay? Subscribe na rin, support. Salamat tayo sa mga tao nagsasubscribe sa atin at again, subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Okay, dito na lang muna tayo at magandang araw po sa lahat.